yung pixel ID or yung dataset natin, pwede naman kayo mag-create nun actually, 'di ba? Nakapag-create naman kayo nun kahit wala pa kayong existing na website. Yun nga lang, halimbawa nag-create kayo nun, ta's hindi niyo naman siya in-install sa isang website or sa landing page niyo, useless lang yun. Kumbaga tinry niyo lang na i-create pero wala naman siyang use. Magkakaroon lang siya ng use kapag in-install mo siya sa isang website. Kaya nire-recommend ko sa inyo na mag-practice kayo dun sa System.io kasi libre lang yun, 'di ba? Para ma-experience niyo lang ba na makapag-install kayo ng Pixel ID. Pero kapag halimbawa mga WordPress na, kahit ako guys, nahihirapan ako. Kasi may mga code-code na minsan, mga website builder sila. Kapag sa WordPress kasi, medyo complicated siya. Kaya usually, kapag naman talaga WordPress yung website builder ng client, meron siya talagang website developer. Ibibigay mo lang yung code dun kay website developer, tapos siya na yung bahala. Sa mga headings or header, nilalagay nila yung pixel ID or yung dataset. Mahirap mag-troubleshoot nun kung hindi kayo masyadong techie. Kasi nga, code yun. Kasi dun sa System.io, alam mo na kung saan mo ilalagay may nakalagay na dun may instruction na rin Pero sa WordPress, mahirap.